3.5 Marian FM. Hilungos ng mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Si Mayor Emiliano Melgaso, mas naila sa mga Hilongos noon sa tawag nga Mano Emil, ang giisip nga Grand Old Man sa lungsod sa Hilongos. Siya ang usa sa mga lider sa lungsod sa Hilongos nga nakapalagsik sa ekonomiya niini pinaagi sa pag-ugmad sa nakadaiyang mga proyekto sa infrastruktura o mga programa ingon man mga pasilidad sa lungsod sa Hilongos sa iyang panahon. Siya usab ang bugtong taga Hilongos nga maoy labing accomplished sa kalibutan sa politika. Sanglit, siya lang ang bugtong leader sa lungsod sa Hilongos ang napili sa pagkabisi gobernador sa probinsya sa Leyte ug napili usab nga assemblyman o congressman sa karon nga panahon nga maoy labing taas nga posisyon nga nahuptan sa usa ka taga Hilongos hangtod karong panahon na. Si Mano Emil dili gyud lumad nga Hilongos nun. Sanglit, si Mayor Emiliano Melgaso nahimugso niadtong Pebrero 8, 1907 dito sa lungsod sa Sugod sa probinsya sa Southern Leyte. Apan sa dihang iyang nakita ang harang lungsod sa Hilongos, nabihag ang iyang kasing-kasing. Nakahukom kini nga dinhinan niya ibukbo ang iyang tanang abilidad. Base sa kasaysayan, si Mayor Emiliano Melgaso napili sa pagkamayor sa lungsod sa Hilongos niadtong 1947 o nga nag-alagad siya sud sa kapin kun kuwang 20 katuig isip mayor. Atol sa maong mga katuigan, pipila sa iyang nahimo ang kaugmaran sa lungsod, mao ang daghan nga mga kalsada ang gipangbuksan ni Mano Emil paingon sa kabukiran sa lungsod sa Hilongos. Unang pagbukas sa plano sa Hilongos Mahaplag Road. Pagtukod sa nakadaiyang mga tunghaan, labi na ang mga National High School sa mga barangay. Pagsimento sa kadalanan sa kinapusuran nga bahin sa lungsod sa Hilongos. Pag-angkon sa luna nga gipahimutangan karon sa HNVS. Pagsugod sa trabaho sa tugpahanan, pag-develop sa atong patalan, pagbutang sa diki sa salog ug ang tulay nga simentado aron nga dili na makahasol ang salog sa pangado-adlaw nga panginabuhi sa mga Hilongos nun. Pag-reclaim sa katunggan kaniadto nga karon mauna ang kahimutangan sa Papasiwa Mamadiwa Daycare Center ug ang pagtukod sa ospital sa lungsod sa Hilongos. Ang maong mga proyekto nga gisugdan ug natapos atol sa pagpangalagad ni Mano Emil mao'y nakapadangilag sa paglagsik sa lokal nga ekonomiya sa lungsod ug mao na kini ang giugmad o gipalambo sa mga nisunod niya nga mga lider sa lungsod sa Hilongos. Maisip nga ang mga gipasugdahan ni Mano Emil nga mga proyekto mao'y nakapatukmod kung unsa na kamalambuon ang lungsod sa Hilongos karon. Nyatong sayo nga bahin sa dekada 90 sa dihang gisugdan ang paghingan sa mga kalye sa lungsod sa Hilongos sa mga pangaan sa mga lokal nga mga bayani o mga kanhi mayor, giingon nga unang gilaraw nga ang tulay sa salog mao'y ihingan pahinungod sa ligasiya nga gibili ni Mano Emil. Apan, human sa paghihinabi sa mga opisyal sa lungsod ngadto sa mga kabanay ni Mano Emil, nahukman nga ipahinungod sa pangaan ni Mano Emil ang ospital sa lungsod sa Hilongos. Sanglit, kini mao ang proyekto nga gibubuan gyud og taas nga panahon og grabing paningkamot ni Mano Emil aron lamang mahatagan og katumanan nga kabutangan og tambalanan ang lungsod sa Hilongos. Ang mga lider sa lungsod nakigtambayayo ngadto sa mga dagkong opisyal sa probinsya, ingon man sa 5th distrito og didto sa hawanan sa Kongreso sa nasod niadtong 1992. Napasar gyud ang usa ka balaod, Republic Act 7321. Nga opisyal nga nag-usab sa pangan gikan sa Hilongos Hospital ngadto na sa Emiliano Melgaso Memorial Hospital. Ang ligasiya ang gibili ni Mayor Emiliano Melgaso o Mano Emil sa Wailalis mao'y nahimong sinungdanan sa kalambuan nga usa sa nakapausab sa dagway sa lungsod sa Hilongos ug labaw sa tanan nakapausab sa dagan sa kinabuhi sa kinabag-an sa mga Hilongos nun. Mahimong dili lumad nga Hilongos nun si Mano Emil Melgaso. Apan gumikan sa iyang dako kayo nga gugma sa mahaltang lungsod sa Hilongos, iyang gipakita ang iyang lig-on nga liderato o gibubo niya ang iyang tanang abilidad ug panahon alang sa kalambuan sa lungsod sa Hilongos. Si Mayor Rinaldo Villaflores o mas naila sa mga Hilongos nun kanyadto nga si Manonaldo nahimugso nga usa ka lumad nga Hilongos nun niadtong Enero 17, 1922. Og naminyo
ngadto ni Basilisa Daguhoy nga usasab ka lumad nga Hilongos nun. Sawa pa siya musod sa kalibutan sa politika sa lungsod sa Hilongos, nagserbisyo una si Manonaldo isip usa ka magtutudlo sa publikong tuhoan sa lungsod. Sa dekada 50, nag-alagad sab siya sa taas-taas ka panahon isip sekretarya sa legendary old man sa lungsod nga si kanhi Mayor Emiliano Milgaso. Ug sa pagtapos sa termino ni Mano Emil, nisod siya sa kalibutan sa politika ug napili siya sa pagkamayor sa lungsod sa Ilongos nitong Nobyembre 8, 1959. Usa sa gibilin nga legasiya ni Manonaldo o Mayor Rinaldo Villaflores mao ang formal nga pagsugod sa kaugmaran sa pantalan sa lungsod sa Ilongos nga karon mao'y usa sa mga nakapatukmod sa ekonomikanhong kaugmaran sa mahaltang lungsod. Sanglit kanya adto, bisan man tuod og aduna nay mga bangka nga dipasiruan nga nagbiyahan gikan sa lungsod sa Ilongos paingon dito sa Dakbayan Sugbo, apan dako pa kaayong suliran sa mga negosyante ang paspas kapag karga sa ilang mga kargamento nga itumod ngadto sa Dakbayan Sugbo ug ingon man ang mga pasahero nga pasanon pa sa mga sakop sa federasyon o mga porter sa karon nga panahon aron nga sila di na moubog sa dagat sa ilang pagsakay sa bangka. Sanglit, wa pa may pantalan kanya adto. Mga dagkong bato o mga boulders o mga batong mantilis ang ilang gikamada o nahimong pundasyon sa pantalan pinaagi sa pagtinabangay usab sa mga sakop sa grupo sa mga porter o ang mga sakop sa federasyon. Gawas sa uban nga mga proyekto sa infrastruktura nga gipadayon ni Mayor Naldo Villaflores gikan sa administrasyon ni Mano Emil, usa sa iyang gitutukan gyud pag-ayo ang butanga duol sa iyang dughan nga mao ang pagpalambo sa edukasyon sa kabataang Hilongos nun. Sanglit, sawa pa siya mahimong mayor, usa man siya ka magtutudlo sa publikong tuhuan. Og diin, siya mismo ang nakakita sa tinudnayan kahimtang sa edukasyon sa kabataan sa lungsod. Daghang kabataan sa lungsod sa Ilongos kaniadto ang iyang gimatuto o gipalig-on ang pundasyon sa ilang pagkatao pinaagi sa edukasyon. Butang nga sa maong mga panahon, haskang lisura ang konon sa Ilongos nung bata gumikan sa nagkagidlay nga sitwasyon sa pila lang kabuok ka mga tungaan, pila lang kabuok ka mga magtutudlo ug ang pagkagaid usab sa sagad sa mga pamilyang Hilongos nun sa gapos sa kawadon nga niresulta sa pagkapugos sa kabataan kanyadto sa pagtrabaho aron nga sila makakaon, inay nga mutambong sila sa eskwelahan nga makahatag pa hinoon kanila og dugang pamasanon sa gastuhan sa pagtunga. Gipaningkamutan gyud ni Mayor Naldo Villaflores ang pagduso nga mamahimo gyud nga usa ka National High School sa kaniadto Hilongos Municipal High School. Hasta makapilya siya nagsige og sunggal sa mga dagkong leader sa distrito, ingon man mga leader sa probinsya sa Leyte. Aron nga mapasar ang usa ka balaod dito sa balay-balawranan sa kauluhan og sa ingon magahinaan gyud kini og igong pondo matag tuig gikan sa nasudnon nga pagamahanan og mapalambo ang hutong sa edukasyon sa lungsod sa Ilongos. Og tuod man nagbunga ang iyang tanang makahago og paningkamot. Di na maiha pa kung pila ka mga Hilongos noon nga kinabuhi ang nautro ang dagan. Dumikan sa pag-angko nila o kinaadman gikan sa kaniadto Hilongos Municipal High School, nahimong Hilongos National High School, nga mao na karon ang Hilongos National Vocational School. At usab sa iyang panahon, nilipang pag-ayong paugnat sa kusog sa lungsod sa Hilongos, nga nakahatag og kagayunan sa mga Hilongos no atleta nga ikapakita ang ilang talagsaong abilidad sa nagkadaiyang natad sa sports. Usa sa gikahinusan gyud pag-ayo sa mga Hilongos nun, so kahit pa kaniadto hangtod karon, mao ang sport nga sinukli ay kinomo kon boxing nga sa panahon ni Manonaldo nahatagan gyud og igong pagtagad. Mayor Marcial Alfante Cubio nahimugso niadtong Mayo 22, 1916 sa magtiayong Pedro Cubio og Siriaca Alfante nga usa sa mga unang tulo ka pamilya nga malinaw na nimuyo kaniadto sa sitio Kaliwanan nga karon Barangay San Juan sa lungsod sa Hilongos kuyog sa mga banay nga Rinya o
Riuma. Napili siya nga mayor sa lungsod sa Ilongos ngadtong 1970 hangtod sa tuig 1979. Apan sa wa pa siya ni sud sa kalibutan sa politika sa lungsod sa Ilongos, naglatay-latay ng daan sa iyang dugo ug sa iyang kagatan ang kinaiya sa pagserbisyo alang sa ikaayo sa kinabag-an. Natapos siya sa iyang edukasyon sa Baybay National School, Kunbanas, kaniadto, Ovis ka sa kasamtangan karon nga panahon sa kurso nga agrikultura. Sanglit, bata pa lamang siya, nahigugma na siya sa pagtikad sa yuta, gumikan sa ang pag-ugmad sa banika ang iyang namatan og buot, gumikan sa mag-uumaman ang iyang mga ginikanan. Atol sa administrasyon ni Mayor Emiliano Milgaso, nagsilbi siya nga municipal agriculturist sa lungsod sa Ilongos. Ug pagkahuman, natudlo sab siya nga assistant provincial agriculturist sa 4th Congressional District sa probinsya sa Leyte. Sa susama nga dekada, nisod siya sa kalibutan sa politika isip usa sa mga sakop sa konseho sa lungsod sa Ilongos. O pagkatapos sa iyang termino, nagapili siya nga mayor sa lungsod sa Ilongos ngadtong 1970. Apan dili lamang pagtikad sa yuta, pagatiman sa mga tanom o pulos kalibutan lamang sa agrikultura, nagtuyok ang iyang kalibutan. Atol sa pag-ulbo sa kaduhang gubat sa kalibutan, ngadtong 1942, ana-ana sa hingkod nga panuigon si Marcial Cubio. Voluntaryo siya nga nagpalista sa armadong kusog sa nasod sa pagkasundao. O nakigubat siya sa mga Hapon, kuyog sa mga Amerikanong sundao. Nakabaton siya sa ranggo nga First Lieutenant sa Alpha Company o din dito sa Luzon siya nakigsinukliay og bala batok sa mga banyagang mga Hapon. Nahimo nga bulukon ang iyang kinabuhi atol sa gubat. Sanglit, ispoko ni mo na nga nisalga siya sa gira pila ka adlaw human ang ilang kasal sa iyang asawa nga si Leonarda Lamberti. Og sod sa kapin todo ka tuig, waig kita ni igdungog si Marcial Cubio o bisan unsa man lamang nga gamayng balita labot kaniya didto sa panggubatan. Sa hinapos na nga bahin sa ikaduhang gubat sa kalibutan, naambush ang iyang grupo dito sa Tarlac. Og diin, napatay ang iyang mga kaubanang mga sundao, samtang si Marcial Cubio, samaran sa iyang bitiis, human nga siya naigo sa pagpusil sa usa ka sniper sa mga Hapon nga ilang naengkwentro. Og nadakpan siya sa mga Hapon. Usa siya sa kalibuan ka mga Pilipinhon o mga Amerikanong sundao nga naapil sa death march dito sa Kapas Tarlac. Apan nakaiskapo siya gikan sa death march. Human niya nga makaiskapo gikan sa tino ang kamatayon sa makamot sa mga Hapon. Imbis nga muuli siya sa barangay San Juan sa lungsod sa Ilongos, niabin siya sa mga gerilya dito sa Luzon o padayon nagigubat hangtod nga natapos ang gira niyatong 1945. Giingon nga sa iyang pag-uli sa barangay San Juan, maoy iyang naabtan ang daghang mga tao sa ilang panimay. Sanglit atol sa iyang pag-abot, maumansap ang tapos sa pangadji nga gipahilungod alang kaniya. Gumikan sa ilang pagtuo nga napatay na si Marcial Cubio sa gubat. Sanglit wa gyud bisan gamayng balita sod sa kapin tuto ka tuig human nga siya nisalga sa gira. Human sa gira nibalik siya sa normal nga panginabuhi sa pag-uma. Og diin nagsilbi siya ni kanhi Mayor Emiliano Milgaso nga municipal agriculturist sa lungsod sa Ilongos. Samtang sa paglabay sa panahon, nagpatili siya sa pagkamayor sa lungsod sa Ilongos ug atol sa iyang administrasyon, iyang gipadayon ang mga proyekto nga nasugdan na sa gisundan niya nga mayor sa lungsod sa Ilongos nga si Mayor Reynaldo Naldo Villaflores. Gawa sa maong mga proyekto, gipasagdahan niya ang programa nga nagsuporta sa mga mag-uuma ug ang pagpamuhi og mga kahayupan. Iyang giestablisar ang Swine Breeding Center ug ang Swine Dispersal Program dinhi sa lungsod sa Ilongos. Gipaningkamutan sab niya nga mahanay ug malimpyo ang merkado publiko sa lungsod sa Ilongos pinaagi sa pag-arrange sa mga stalls ug ang pagbutang sa mga public CR sa merkado. Gimugna sab niya ang Municipal Planning and Development Staff nga maoy nahimong instrumento sa pagpahigayon sa cadastral survey sa tibok lungsod sa Ilongos ug ang pagpatitulo sa mga yuta niini. Si Mayor Marcial Cubio adunay dako kayong gugma sa kabataan.
O sa iyang kagustuhan nga makita sa mga bata nga maghagwa-hagwa o magduwa-duwa, iyang gimando ang paghimo sa usa ka children's park sa lungsod sa Ilongos. Nga hangtod karon, padayong naghatag og kalipay sa kabataang Hilongos noon. Sa mga lungsod sa Bagatang Kasadpan sa probinsya sa Leyte, bugtong ang lungsod sa Hilongos lamang ang adunay children's park nga iya sa lokal nga magamhanan sa lungsod sa Hilongos nga gitagana alang lang yun sa paghatag kalipay sa mga bata. Si Mayor Marcial Alfante Cubio atol sa panahon sa kamaskog pa sa iyang lawas nga makaserbisyo, iyang gipakita ang dako kaayong gugma sa nasod pinagi sa way ko kahadlok og saktong kaisog sa paglaban alang sa kagawasan gikan sa mga mananakop nga hapon ug ang paghad sa dinunay nga paningkamot alang sa kabulahanan sa mga Hilongos nun. Mithi nga maoy gibaton sa usa ka tinuod nga lumad nga Hilongos nun. Mayor Guillermo Imong Nabarosa. Si Mayor Guillermo Imong Nabarosa mao ang gipahinungdan sa kalye gikan sa kasamtangang ganghaan sa Simbahang Katoliko sa lungsod sa Hilongos paingon karon sa municipal gym. Apan si kinsa man si Guillermo Nabarosa ug unsa man ang iyang natampo sa mahaltang lungsod sa Hilongos. Si Guillermo Imong Nabarosa, usa ka lungmad nga Hilongos nun nga nahimugso niadtong Hunyo 25, 1870. Base sa limitado nga record sa kasaysayan bahin ni Mayor Imong, nahimo siyang sakop sa konseho sa lungsod. Nahimo usab siya nga vice mayor ug human nahimo siya nga mayor sa lungsod sa Hilongos niadtong 1915 hangtod sa tuig 1916. Atol sa usa ka tuig niya nga pangatundanan isip mayor sa lungsod sa Hilongos, ang usa sa tataw niya nga nahimo mao ang pag-establisar sa kasamtangan nga merkado publiko sa lungsod sa Hilongos. Giingon sa kakaraanan nga kaniadto dili pa mao ang dapit karon nga nahimutangan sa isdaan o karnihan ang merkado publiko. Sanglit, sigon pa nila nga diha sa sitio Lipata sa barangay Western Poblasyon ang karaang merkado nahimutang. Sanglit, ang maong lugar doon lang sa dagat o didto na ang mga mananagat mutumod sa ilang makuha gikan sa laod. Apan sa panahon sa administrasyon ni Mayor Guillermo Nabarosa, nahukman nga ibalhin gikan sa sitio Lipata ang merkado publiko sa lungsod sa Hilongos. Gumikan sa nagadaghan ang mga tao sa lungsod ug ang sugod na nga pagpiskay sa ekonomikanhon nga kalihukan sa sentro sa lungsod sa Hilongos. Hinungdan nga nakita sa administrasyon ni Mayor Imong nga dili na praktikal nga mahimutang gawas sa sentro sa komersyo ang palitanan ng isda. Bisan pa man sa kamungbo lamang sa panahon sa iyang pangatungdanan sa lungsod sa Hilongos. Apan ang iyang nahimong lakang usa sa nag-umol sa mag-usab sa dagway sa lungsod sa Hilongos sa kasamtangan niini nga sitwasyon. Mabuhi ang mga Hilongosnon. Hilongosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka wa ubay, ang makanan ba yung yuta kay na lupa ay nagabala ka parts, punta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga mutumod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3/4, 3/8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Hilongos Aggregates. Mag-contact sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction.
Ang Hilongos Aggregates, aduna sad sila'y ready-mix concrete Hilongos Aggregates. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel, Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery, adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon, anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa CV Alcuino Street sa eskina sa Calgary Canonay, ug ingon man sa RV Flatsi Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Konsert sa kabuntagon mangita tagpainit sa Lola Luz mamalit. Lampian barato usok ug init daling na adto na ta. Lola Luz garantisado gyud nga lamian. Lola Luz sigurado yung sustansyado. Lola Luz among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz absolutely delicious. Kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan sa Lola Luz mamalit. Monay pandesal, Frances Elorde og cheese bread, daling na ato na ta. Lola Luz garantisado gyud nga lamian. Lola Luz sigurado yung sustansyado. Lola Luz among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz absolutely delicious. Absolutely delicious. Absolutely delicious. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginahanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya ug ni baby naasab, ug uban pang mga gikinahanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale ug retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pagsusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Tinagay sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginahanglanon ang mga buutan o maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong ipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa na himutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Nangita kag hamugaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales, disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adto lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events o activity shirts, o dibakha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta?
mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom, ayaw nagpangita og lain pa kay aniya na ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga naa nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Ilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa batan-ong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaisunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance na medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan upang masara kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy. Imong madang Game Day Threads. Your ultimate game day gear. Designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, second floor, RBVO Building, RV Fulachi Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. Na problema ka sa mahal nga bayron sa kuryente? Ni ay alternatibo sa imong problema permi, solar power sa Sunmax Solar. Sunmax Solar, ang kompanya nga adunay respetado nga reputasyon sa dekalidad nga serbisyo dito sa Dakbayan sa Sugbo. Sunmax Solar Engineering and Services. Nagtanyag sa mga modernong teknolohiya sa solar power sama sa energy audit, solar design, installation of home and business inspection. Sunmax Solar Engineering and Services. Alang sa inyong mga pangutana, bahin sa bagong teknolohiya sa solar power, padangati og mensahe o tawagi ang numero nga 0967-140-5522. Makita sab sa ilang Facebook page nga Sunmax Solar Engineering and Services ang ilang mga nagkadaiyang mga proyekto sa mga higante nga mga kompanya sa Dakbayan Sugbo. Ana sila nagbase sa Dan RB Fulache, doon sa ilan sa Salog Bridge sa Sir Dan's Residence. Andam og tagana ang managing partner sa Sunmax Solar nga si Stephen Kausapin sa pagpasabot kaninyo labot sa kadako sa inyong masave, sa inyong budget, sa inyong bayronon sa kurente, matagbuan, gumikan sa solar power. Unsa may mong gipaabot, kontak ka na ang Sunmax Solar. Sud na sa kapin sa 50 katuig, ang Rural Bank of Ilongos Incorporated nag-alagad sa mga Hilongosnon alang sa pagkabot sa tingusbawan sa kinabuhi. Dili na maihap ang natabangan ug niasinso gumikan sa ilang mga nagkalain-lain nga mga matang sa loan sa labing ubos nga interest. Rural Bank of Ilongos Incorporated mahimo kausab nga moabli og micro deposit account sa kantidad nga 50 pesos lamang. Online bank transfer sa tanang nga mga bangko sa tibuok kapubudan. Rural Bank of Ilongos Incorporated. Samtang ang imong gideposito siguradong safe, sanglit insured sa PDIC ang imong kwarta kutob sa 1 ka milyon ka pesos. Rural Bank of Ilongos Incorporated. Ana himutang sa Dan RV Villaflores ug alang sa inyong mga pangutana mahimo silang makontak sa mga numero nga 336-2022 o 567-9606 ug aduna sud sila sa ngabuhatan sa lungsod sa Matalom. Kontak ka lang ang numero nga 569-9036. Na mamatud-an na nga kasaligan sud na sa daghang mga katuigan. Rural Bank of Ilongos Incorporated, your friendly bank. Hey! Kapoy naglaba! Ayaw ka balaka! Kay na ang solusyon, tuol ra kaayo! Laba day laundry siya! Oh, ay, 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 ay! Oh, ay, 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 ay! Hugaw na ang sanina, ayaw nagpagduha-duha. Ihatod lang dayon, diri kami na ang bahala. Paspas nga serbisyo, di ka maghula dugay. Limpyo ug umot, presko kaayo day. Labaday, barato ra kaayo, sulit yun day. Kalidad na serbisyo
Sa labaday laundry shop, happy ka pirmi day. Nagkinahanglan ka og hardware and construction materials? Ayaw nag-apikihang imong kaugalingon igsuon kay naara na sa RM Espaldon Enterprises. Ana sila kuko lumber, good lumber, construction materials, sand and gravel, concrete hollow block, electrical supplies, plumbing supplies, fishing supplies ug uban pa. RM Espaldon Enterprises. Naa sila tindahan sa daan RV Villa Flores sa lungsod sa Hilongos. Kontak ka lang ang numero nga 0932-592-8323. Naasab sila sa lungsod sa Matalom sa Barangay Caridad Sur. Kontak ka lang ang numero nga 0917-302-5550. Ug ingon man dito sa Barangay Bambahaw sa Dakbayan sa Maasin. Tawagin dayon ang numero nga 0942-791-3303. Samtang perfect kayo alang sa family outing ug relaxing. Ang Jokrans Floating Cottage. Nga na nahimutang sa Barangay Caridad Sur sa lungsod sa Matalom. Para sa reservation, tawagi ang numero nga 0942-368-0401. O baka padangati silang mensahe sa ilang Facebook page nga Jokrams Floating Cottage. RM Espaldon Enterprises and Jokrams Floating Cottage. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Ang tukma nga takna sa 93.5 Marion FM. Alas 9:54. Hilongos atong lungsod. Tulumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilongos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hiskutanan nga may kalambigitan ang kinabag-an. Hilongos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilongos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Nakita mo ba ang kalahian? Natagamtam mo na ba ang kabaguhan? Ang ating lungsod ipadayon sa pagmusbong, ang iyang gibuhat, ang iyang mga pako. Surhay Hilongos, ipadayon ang iyong paglupad, lupad, 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 lupad. Surhay Higala, kumusta o maadong good morning na usab Hilongos! Surhay Hilongos. Welcome, 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 welcome! Sa lain o sa dito papanag-ubad sa Tulumanon, ang inyong Tulumanon! Hilongos sa tulungsod mga igsoon! Hilongos atong lungsod. Sangan sa kitibukan nga puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa itong pinanggaon manggihon-hunaon ng mga baga sa mga sa lungsod sa Hilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Ipadayon ang iyong paglupad, lupad. Sangan sa itong buutan naman sa lungsod sa Hilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Dayon sa iyong paglupad, Surhay Hilongos. Sa gihapon, inibos nga lagas kangina na ito amigo nga way paglungwat. Ay ito amigong dili na bumoton, Najib Montera Cubio. Makigoyo ginanggahan ko tagarang untok ason siyang tagda ni ining kamutagon. Paglupad, Surhay Hilongos. Surhay Hilongos. Surhay Hilongos. Hilongos atong lungsod. Kabuntagon kay sunan ko Hilongos noon ining adlaw mga higala nga Webis. Adlaws mga ligoy. Pero nasaduhan man itong sugod. Adlaw Webis kay sunan ko pizza,
22 na oy sa buwan mga galas Enero tuig 2026. Kumusta atong mga soki nga mga tigpaminaw manghinaw to nga nakamo diha karon sa Piskay kadasig iman kamaya ining to pa uban mga higala sa Tulumanon ang inyong Tulumanon. Hilungos sa tulungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Ngala, pahimutang, ha? Itiyon inyong mga dunggan sa sa mga radyo. Karon nga, maplastar mo diha. Kay doon na tayo daghan nga mga hisgutanan karong buntaga mga galas atong Tulumanon. Aho ka doon ng gitunan. Aray! Kay naminaw na mga akong amigo, gika sa Uganda. Nagdood na ako agaw ni Sanjo katong player mga dako higanti nga kuan player sa kuan gabisan Sanjo. Dood na ako parente ni sila. Aray! Jim Bamix Casinilio ang dako-dako sa mga gagmay. Paano good morning po ni Ma'am Maria Teresa Lasquiti Losares. Good morning ma'am. O ni Ma'am Bibian Labidis. No, ato yun ang suki nga tigpaminaw. Salamat Ma'am Bibian. Magandang good morning diha. Matod Ma'am Bibian. Good morning Idol Najib. Porbida. At alam ko tawag idol ma'am kay si April Boy ra kasi idol in town. More idol. Idol ng bayan, no? Mga idol! April Boy na kasi idol. Ano naman ko tawag idol ta? E masig mahubad dun sa mga bugal-bugal og idol ayaw dool. Aray! Mina Rabas Pastor Noe Montibon Mahait. Stilan ato ni amigo. Oh, in fact, diya sa iyang sibianan mga gala sa Yoke FM, unang nanganaw-kanaw sa kahanginan sa lungsod Hilongos ang Tulumanon nga Hilongos atong lungsod. Dako tagpasalamat ni Pastor Noe Montibon Mahait. O sa isang tibuok banay. Good morning muna Pastor o sa ibang tibuok pamilya Pastor. Nala, di na maglangay no, arita sa mga hisgutanan. Maglangay ta, madugay lagi ta. Doon ay daghang mga balita, mga higala nga nakapatayog sa atong nasod sa nakalabay nga mga adlaw. Break lang tagahapon kay ang angog. Di manggibutay kita tampos kasulbaran ining mga problema sa nasod. Special ko nga adlaw kaghapong adlaw kay adlaw ko tumahilas atong Big Boss. Bahala na mo sa inyo na no, mo ingin mo nga sip gato na Jim. Tingla gato na Jim. Bahala na mo ba? Karon arita mga igalas mga hisgutanan din sa ato. Oo. Now, kini bang atong kadalanan ba sa lungsod Silongos? Maadlawan man o magabi o makadlawon labi na din sa highway. Sa adlawan diri sa kinapusuran maoy ang tan-aw doon ang gikinahanglan tingali nga himuon nga adjustment no atong traffic management office kay sayod banta o kita mga gala kita magyunta sa kahimtang sa dagas trapiko sa tulungsod. Oh. Hagahapon lagi lamang oh. Mahalon nga sakyanan, gitabunan ka doon ag no parking oy. Simple ra kayo nga mga lagda apan makahatag mga gala og dako nga kini ang hasol sa mga lungsuranon, sa mga motorista o sa nga mga gamits dan. Sa adlaw na. No, wa pay labot ning mga wagi disiplina ba nga mo padagan silang mga sakyanan sa tukulanan. Oo. Wa mo lagi mga seminar. Oh.
Now, sa kadlawon, ang usa sa tusuliran ang atong highway. Ano wa pa ni pasog mga higala sa DPWH? DPWH man gud ang tag-iyang mga higala practically niining highway, no? Sa tibuok Pilipinas, why haring gangis mga higala makatandog anang highway? Ang DPWH ra. Why haring gangis nga mayor, why konsehal, why congressman nga makabuot-buot og unsay himuon anang highway? Tinga bitaw ko ning ubang lungsod nga ubang parade ba, no? Sirad-an gito ng highway. Ha? Kinsa ba tayo naghatag nito katungod inyong tandugon ka ng highway? Kay ang flow sa trapiko mga igala, anang highway, it must be free-flowing highway ko na. Highway. Highway. Kasi butang highway? Ha? Ang imong dagan di sa sakinan, dili mo ubos sa 40 kilometros matag oras? Ato po lang palapasang sa isinta? Sa mga motorsiklo? Muna, 40 kilometros matag oras ang imong minimum nga gusgon sa dagan sa highway. Apan dinis ato, majis man na o ma-60, ma-80, naa. Wa pa na ilabot ng mga counterflow. Alahong nabantayan, kini notorious kayo nga dapit nga dahang counterflow, kining iskina San Juan og Salamak. Kanang muliko bitaw padong sa iskina San Juan, gikan ka sa lungsod Silongos paingon ka San Juan. Muliko ka left turn man na. Pero o silang gibuhat, liko pa lamang daan. Na midpid na skilid. Na midpid na skilid. Counterflow, wrong way go kana. Kaya nga tong lagda mahilas trapiko, pirmi makangas to. Pero unsay gihimo sa mga sakto seminar? Dili pa sa liko pa lagi lamang daan o say aris ginaslamak dapit. Ginaslamak ba? Ana diha. Mo counterflow na ang nakadakong peligro kay kining magabi. Kay kita matas kahimtang sa tong highway, ngiob pas langob. Ngiob pas langob. Ngit-ngit ang atong highway. Daghan pagadong iro. Daghang iro. Wa ra ba tag-iza nagmakasa na? Ingon wa na. Wa ko kitag iro nga gidaig sa iyang kakyot og makasa na. Wa na tag-iza. Pero bunali, di ba kayo daghan ang tag-iza oy? Daghan tag-iza. Gawas niya na. Gawas sa kangit-ngit, sa kadaghas iro, sa mga mo counterflow nga magmotor nga way suga. Di na tinuod? Di ba na tinuod? Mo counterflow ang motorsiklo nga ang suga gani kanang ispat sa lighter. Saba diha. Nga babae. O di man gani kanang suga nga ipurong sa agta. Kaliwa bas kangio mga higalas kalsada sa panahon sa gabion, maso lang magbuwanon. Maso lang buwanon pirmi lagi. Unsa og buwanon pud ba usahay, mutukar pud ning mga buwanon. Gawas gani counterflow, way suga. Unsa may plano ninyo maghikog mo? Por pinain sa may isugba inyong kagalingon in town anang tino nga kalautan? Unsa ra mga disgrasya ta ang iambangol? Wala ba may kwarta, sir? Inggara makating. Anak ka sa devil. Tapi ka makadungog di ana, maglinyahanay ana sa opisina sa mayor kay mga jog hinabang, AX, RSDSWD. Mga jog mga hinabang sa gobyerno. Ngano na disgrasya? Disgrasya sa kadalanan. Kay mo na abtan ko nog di malas. Bisa patingalig imong gigabiba ang tanang buyna sa tibuok kalibutan na ng adlaw ug mao na imong himuon pud tablar lagi naghikog ka.
Ha? Tabla ra naghikog ka. Imagine na lagi unsaon pagka di mo research nga wa man kahikit eh. Dili rason mga gala nga kanang dahil kong unahan, dool ra mo ring amo. Kaya ang disgrasya mga kaisuran, wa mamili og ang imong destinasyon to abas hitudpan. Or narabas unahan nga tindahan, wa mamili. Oh. Unsa ni bibihosol? Indigency dadzon. Dilit man sa pag bugal-bugal ba ining mga jog indigency o mga jog hinabang sa gobyerno, apan mahimo maguning kalikayan kining mga ini nga sitwasyon. Ha? Mahimo kining kalikayan. Oy. Makaingon ako sa self-induced nga injury ba? Ha? Kay usa lagi imong plano? Kaklaro anang padung nga jud sa disgrasya. Gawas nga di ka mao mo subay mga galag linas trapiko, wa kay alamang sa linas trapiko. Tanang violation sa tanang lagda imo ba kadtong supak? Tanang violation sa lagda trapiko, maoy imo mga galang nahimo. Una mag-expect ka nga himsog kag lawas nga maulis injo? As I've said, dili kay kanabang sa ingon nga inistrikto ta, kinabuhi lagi nato dihang atong gipusta. Once nga mo kabado ta mga gala ng atong mga motorsiklo, exhibition na gunandaan. Kanang pagmotor, exhibition na kanang daan. It will take you a skill. Una ka mga gala makapadagan ang motor, pagbalansi ko na. Magbalansi ko ka ng motor, maso magupat ligid na. Kayo gwa pa na stand ang motor, tumba na gunandaan. Oh. Nagkinahanglan ka nag-skill sa tao sa pagbalansi sa motor. Sa pagmaniho sa iyang mga mekanismo. Kambyada, revolusyon sa iyang gasolinador, brake, kana. I mean, daghan ka atimanon ba? Oo. Magbantay pa kas imong kasugat. Nga hapitan na nimong kasugat, wa po'y mga seminar. Oo. Ngayon nakaingon ko anang hapitanan? Ang di dito makaobserbar mga gala o mapahigayon og checkpoint ang atong kapulisan. Ito na kanabang adlaw, checkpoint dito Sindang. Alas 6 kagabion. Unsa nahitabo, murag nay buwangan sa kilid. Murag nay buwang sa kilid sa highway. Ngano man, pwerte naghanang motor nagtipon og. Pwerte naghanang motor ang di mo dadyon og biyahe, di mo lahos ba? Ngano man, huwaton nila nga mahuman ang mga pulis sa ilang checkpoint. Anyway, usa ka oras sa mga corona. Or di manggani, mangita mga higalang mga daan ni kalutsan. Mao lagi na itong i-practice, no? Ang atong i-practice, imbis nga mag-practice tag sunod sa balaod, nag-practice ta mga higalang lusot sa balaod. Hilumos atong lungsod. Muna atong i-practice. Unda sakay atong mga bata. Namulat ang kabataan sa mundong sinungaling. Mao'y nakatunan sa kabataan. Dahil mo naghihimong papa sa una. Ngayon mag-checkpoint, mangita tagalutsan. O guwat tagalutsan, huwat ang mahuman sila. Wala tutudloy itong mga bata nga. Makuha kang lisensya dong. Saktuhos papilis imong motor. Kaya ka ng checkpoint para naman sa mga daotang tao. Di mangutaangay niya na mahadlok. Nabatutoy na kong kartulas pulis na sa una sa merkado publiko na to nga, higala ko ang pulis. Pero, og naay bata nga maghilak, unsa may atong isulti. Atong hilom rom, narabay pulis. Ato panghimo pang hadlok ang pulis nga, atong equate ang pulis ug usod kang ungo. Katong kabanyaha sa kapulisan, nakadaig ba sa kwarto nga, ipaduol ba ang dugan sa mga tao sa mga pulis? Kaya ang mga pulis, di lagi na sila mga daotang tao. In fact, they are the protector of the people. Tigpatuman sa lagda, mga igala sa atong katilingban, aron hapsay ang atong katilingban. Pero sa atong gihimo, atong isipong kontra. Atong isipong kontra. Atong likadsan, no? Kana lagi lamang bata nga, nagmata ang bata og buot,
Nga, isang tanaw sa pulis, murag ungo. Liman ka magulog. Wala, at hilom ron, no? Naramay pulis, oh, naramay pulis. Wala, no? Mauna. Kay, nahadlok na kay, di man lagi tabutuman og balaod. Unsa man gud ka sakit mga higalag pag nganong bugat mo buot ang pagtungas balaod? Ha? Labi na og kanang mapikter ba nato ba? Pero og dili mapikter nato, aw nason tag ingon, uy, patuman ang balaod, patuman na. Ha? Para lang tanan ang balaod. Balaod gud. Pero og mapiktahan kaning ta, aw. Wala mi na mula ura. Wala mi. Tingali sa ato mga igalang puntos kinabuhi. Kini bang pag utro ba sa tong gawi? Ginagmay man na o dinagko dako ng hasol. Kanang pag utro ba sa imong routine? Kada kong hasol ana, no? But og imo nang maanda na ba nga imo nang utrohon ang imong kuan imong naandan nga gawi nga maglikay ka ining kuan kay mosupak ka kag balaod kay imo ka i-project bas mga tao nga gahi ka. Ha? Tigas ka. Mamani ato. Mamani badge of honor na to dinhi ba? Ha? O nitong badge of honor nga di mo ipiktong balaod na to tigas ta dako tagpatik. Di ta matandog. Huwag balaod ng epekto na to. Ato nang gihimong badge of honor. Ato ipasigarbo ba? Nga inay nga ato ipasigarbo unta nga matinumanon tas balaod. Kana, mo to ni ato nga ito ipasigarbo. Ag kita atong ipagawal gazod nga dako tagpatik di ta matandog. Ha? Pero no, ito nakalabay sa bad do. Laing disgrasya mga gilasdaan sa Lungsod Silongos. Karbados kadlawon. Aw mo kuning migo. Aning kaubang maestro sa una sa St. Michael kanabang College SMC Hindang. Si Sir Amado Maso. Nakuratan dugo pagka Lunes ba to? Ipahibaw ko sa akong sawang badji nga si Sir Maso Nimpanaw. Kay kabaskog pa tong Sir Maso. Si Sir Amado Maso mo gutoy principal sa karon mo principal mga igala sa Dos Elementary School. Oh. Yan basko giglawa Sir Maso. Oh. Amigo mi adto. Oh, kami ni Sir Cavite. Kami ito sa una manginom og tuba dias mahayahay sindang. Pero mo lagi ni ang disgrasya mga higala di lagi na to matagaan. Pirmi lang nagsunod na to, mo nang og di ta mga higala magbantay, kinabuhi na to atong gipusta sa atong pagkabadso atong mga sigunan sa pagsubay sa mga dalanan. Unsa human sa susunon rag ingon anang mga driver diha nga wa man ka maigo. Hey, wa ka maigo. Abi kay way kadaot nga na ambot diri na ho, wa ko madisgrasya tungod sa imong kalalo. Okay na lamang to. Wa ko katungod nga moreklamo, dili oy. Ito sa near miss. Near miss. Ang buinas hindapig panaho gamay. So lang I am very furious. Dili kay ingon nga masukor ko. Furious yun. Kining mga bulastog mga galang nga mood. Padagan sila masagsanan. Way panumbaling sa mga lagdas sa biko. Tungod kay umapangos ta sakit ka doon na. No? Sakit nga ito napaakan kung iring ka na pakang pangus. Utak hibaw ta nga parehos na tanan way kwarta. Ha? Hibaw ta nga wa ta mga higalay. O doon na mga kinitaan. Wa ka doon in town tay gigahin sa atong mga kita kada adlaw para ipalit og tablitas, ipalit og tambal para sa mga ospital. Na adi ay? Ha? Mas magahin pa ta mga higalang sinsiyo para swertres. Mas mag-andam pa ta mga higala og sinsiyo gikan sa atong mga sweldo kada adlaw
Ato paggahinal og sinsiyo matag hapon kay muagi ng asir. Oh, kaysa magahinta mga igala og pondo, akan siyang gamay nga simbako og dunay masakit na mo amo ni makuha. Kuot gamay. Naa? Na naghimo ana? May sulti ko no kubig naa ba kay magpatuloy ko ng utro og mabuntag sa so. Oh. Gani kanyan to gamay pa ko dili ko na uno naol kanay nana oy ha. Kanang magahin kag kwarta imong kuhaan imong sweldo sa gatos imong kuhaan og balik 20 ka imong tigomon kay sort of insurance ba no may imong makuot panahon nga masakit kay lantan ka disgrasya ka unsa ba magamit mo puputambal ingon katiguangan sa una uy naunsa ba sa manungo man manungo man wala man ta mga gala magtuo kanyan to nga kana pagpangandam na for the rainy days. In fact kanyan to porbida gamay ra kaso ahinti anang St. Peter. Oh, gamay ra ahinti St. Peter. Baligza ko kaglungon, nagbaligza kay mahigalag kamatazon. Ha, nagbaligza kamatazon. Kanyan to, naday mga igalay makuha og mga plan sa St. Peter. Wa ka adso og namang gani katurang mga advance mag-isip. Oh. Nga, simbako magkinaon sa at least dili ko maputos og banig. At least masulbo ko gamay kahon. Pero kanyan to, ingno ka, nanungo man ka. Nanungo man ka. Pinarali ka buhok ng ahente mga igalag insurance o labi na kining ahente sa St. Peter, ahente glongon, pilar daw ka buhok. Oh. Kaya the merchant of death ko na, wala man ta nakatugkad kanyan to ba nga, kana pagpangandam na sa panahon nga, di na to matag-an ang atong kaugmaon magulin kalibutan na. Oh. Karon na lang maninihing kuan ni mga yun ini, kay lain naman ron og mamatay ning tao, pakunti sa yung palindutay glungon. Padaghanay buwak. Oh. Nakabantay god mo, ha? Kabantay mo nga og mupanaw na kayong tao, labi na udahan ka ila, purbida. Oh. Mamungingi sa buwak, ang uban gani, magsugwak na. Murag mapuno lang tibukbay, mga igalan nga gihiyaan sa buwak. Oh, naghan mga grupo mo pada, mga kuan. Pero sa buhi pa, wa kasi nakapadag tablitas. Aray! Ay, nakapadaog. Og mangutang mangani taon tong masakiton na og tagaan mangani porbida minimum ra pug kaadto. Pero ikamatay tagaag corona sa buwag katag 5 milo. Asa matulida? Di naman to poslan. Labon sa buhi pa nga para tablitas unta ang ipalit. Wa gamay ra hata. Ikamatay na porbida ang buwak mangungingi. We don't want to go there. Ha? Hinoon kitang tanan mo panaw man ang kalibutan na. No? Pero wa man punta magdali. Wa man magdali. Ato manang kalawaton ang hubong kamatuoran nga ining kalibutan na mura og si Inokra og si kuan Jeremias ag nakalingkawas nga buhi ining kalibutan na. Ha? Pagda, manas ginuos langit. Oh, the rest, why nakagawas ining kalibutan ng buhi? Kanan, mga matay. Oh. Ato ng kalawaton ka ng maong kamatuoran. Muabot ta ang puntuha. Pero wa punta magdali. Ato likadan in town. Ato likadan. Ato likadan. Gamay ra ka doon na nga pa inomdom pero ambot do kapila di naman maihap sa mga todlo o kapila na tagawtaw may tungod bahagala ining lagda lagi trapiko nga ato ra bang gipaka-ordinaryo o ato ra magalang gipang uran-uran ato rang gi kanang lingiw-lingiwan kay usa pa malagi to mo suho pa sa itong nahuna og kita na mga higala maoy hingtungdan. Hilungos atong lungsod. Oh. Usa pa na mo suho pa sa itong nahuna og kita na hingtungdan.
Kana bitang mga bata nga magdrive-drive og motorsiklo diya. Oh. Hingsuhop na sunahuna sa mga ginikanan nga sila mismo maoy nagtukmod sila kagulingong anak katos kalautan. Ha? First year high school magdrive-drive og motor. Kaklaro alang igor na ka maumbulansi og punagan. Oh. Unsa ang kagalo pamasa mo naghari silang utok anang mga idara. Og magkuyog ang kagalo sa bata og ang iyang kaway alamag sa lagda. That is a recipe for a pure disaster. Pero kung sa itong game mo, ang mga maguwang nga mga anak, mapay muhatod sa mga manghod nga elementary. Magmotor sila, magangkasay. Asa na himutan itong mga eskwelahan, na at tungod sa mga highway. Unsa may mga labay sa mga highway, mga tinwheeler, mga dump truck, mga dagkong sakyanan. Og imong sumadahon, imong gitukmod ang imong bata gilawog ni Musterong? Imong gilawog sa tirong ang imong anak? Unsa ra bag madisgrasya? Dadog dangoy-ngoy. Dadod mga higala o hilak. Porbida. This is an avoidable mga higala nga insidente. Nga panghitabo avoidable. Ato ning malikadsan. Wata magginahanglan mga higalag bulang kristal o di ba ka mo salig ang horoscope. Aron nga atong malikadsan kini mga panghitabo. Wa. It's just a matter of simple common sense. No? Nga danay kita masadop ni mata kay wa ni kahibaw kung sila lagda. Pero kan common sense mo lagi mato basang amigo Kuya GT Benz, a sense that is not so common. Common sense. A sense that is not so common. Ano osa pata mga galam langoy-ngoy og kita na may tabuan pero gwa pagani. Kamao man ang bata, pikat ni mo na Jib. Pikat ni mo. Dugay na naman manihong bata, wa man nakasa. Di mo pikat na Jib. Ingnan lamang sa ko ana og mahitabo na sa Enzo, simbako wa ta mangandoy. Pero simbako mahitabo na pastilan. Ingnan sa ko nga naasar Enzo pikat. Ha? Hoy, good morning sa tong amigo. Sa amigong konsehal nga dakog aba. Konsehal Aton Lora, Boss Aton. Good morning, Boss Aton. Aton, Boss Aton. Good morning, Fafanads. Aray! Fafanads. Agata mga sotampo kakuha sa sunod simana. Sunod simana na punta mag-live, boy. Rip agonta sa lang replay mahapon. Anyway, hinungdan nila mo tulumanon. Ay, happy birthday, Adi Sitoy! Happy birthday! Adi Sitoy Lur! Happy birthday! Way kaon! Wak may kasikas. May kasikas. Hoy, kanos ka nito, dos, ang sunod nga duwa sa Western sa Liga sa 40 upper sa Kuan Liberty? Kay salidaan tani. Ang tana do. Sunod duwa kay na. Nakuha ko sa sapatos ang gisukod gihapon luag man. Tubo ni sapatos. Imbes nga unta ang mga sapatos, sinina, karsonis muko, mamunti mo gamay, naon sa mga ang mga gamit na naho mo nanag ko. Ano man eh? Ang sapatos luag na. Boss Randy Perez, Majo, good morning. Good morning, Najib. Good morning, pohon, kuyog ko sa Liberty ni mo ha. Manuwa, anong basketball, boss? Naman ka ko hilig, anong mga kumbira-kumbira.
Nang gianad ang kagalingon nga, maglugaw-lugaw lang kumahapon. Ada mo ng lugaw, kay di naman liko ng ngipon. On top lang alas 10:30 kabuntagon ato sa palotson kining mga ginagmay tong small business ha kay naglabay-labay na pud rabas boss mamay pere. Labay na pud. Nagdana ba mga tools? Ato sa ning palotson. Kato magbalik mga gala atong hisgutan. Oh, mga istoryas pang dinag kong tao. Diba ha? Dahil minsan sa aton Atangi Championship Game Western versus Bungao 40 uppers Sunday 6 p.m. Liberty Gym featuring Mapanat ini ani na ang labhan ako sa Likos Western ini ang labhan wala naman ni malabing sa Disyembre dahil ha Championship Game salidaan tani. Laras paring Engineer Donilo Baer. Expect no mercy. Expect no mercy. Why loy. Tanahon tag kusog mga taning Bungao, tanahon tag na pagdiusan nila makakuha na. Ingon si Boss Ranel Bohol sa Imuaw Ligunas line out sa Western oy. Ingko di pa na maubos. Dapat kayo wa makitiyan na. Ihog naman lang ako kalimot. Nalay. Tatong balik mga gato, isgutan kini mga istoryas pang dinagkong tao. Una, kining hearing sa Senate Blue Ribbon Committee. Doon na gipagawas nga minority report. Salida man eh. Minority report. Tom Cruise, nagdaan na. Tom Cruise. Minority report. Ang mga dasbida, ito mga idol, Rodante Marcolita o Amy Marcos. Lahat nasgutan, impeachment, batok ni Bongbong Marcos. Katawanan nga impeachment nga kaso. Liman kag mga ebidensya pulos na mga news clip. Lahat ng tandogon. Kini mga higalang di naman nilinigoy, no? Abscond naman gajud ni. Kanang linigoy, mahimo ra kang late, absent ka panagsa, late kana mo na linigoy. Pero kining kang bato wa naman gajud ni mamao. Wa naman gajud ni mamao. Ha? Ato ning isgotan dapat si Jay kuan kana na ang birthday wish. Birthday man si Jay to nakalabang adlaw. Nandiyan birthday wish. Oh. Nakaistorya pa kadto si nakabuhi mo sa pong og sovereignty. Ilan. Kasi nang imo mga nagpalibot dahil sinuro bato pulos na sip-sip. Pulos ko na sip-sip na imo mga staff ya. Hinoon ang isang tanang staff o dili anak pag umangkon kadugo man tanan de la Rosa o dili middle name ang apelyido kaso. Oh. Ato na hisgutan kay ingo si Norman palutsa sa naoy. Palutson sa lagi ay palutson sa. Pangitaon raw ng mga puring manunistor. Palutsa sa oy. Good morning, dali ko po. Rala, pumalik pa tayo malamang. Gibadlong naman tayo. Giyabog no. Pumalik pa tayo malamang ni ini. We'll be right back for more. Promise. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airways. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is
93.5 Marian FM. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong mo-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, potokotsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontak na yon ang Z's Cake sa numero nga 0915-343-7366. Z's Cake ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangita lang si Winsilin Fortaleza Lura. Alang sa inyong mga panginahanglanon sa inyong mga aircon, limpyo o ayo o di bagha magpa-installer kag bag-o? Bisan unsa nga unit, why limit, why problema? SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Ananhimutang sa highway sa lungsod sa Ilongos, tapad sa simbahan sa Mormons. Kontak lang ang General Manager nga si Shubert Paran. Pinaagi sa Messenger o di bakha sa numero nga 0916-8586-228. At ang isa pang ilang mga promo sale, labi na karong panahon sa summer, labi na sa mga produkto sa Daikin Allen. SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Mimumay Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwa nga isda, siyae, lechon kawali, ug ang nagkurug-kurug pa gyud nga humba. Ano na pa gyud linat ang kabaw matag adlaw Biyernes? Mimumay Eatery and Catering Services. Ananhimutang sa RV Fulachi Street, dool sa eskina sa Kamano Bidal, ug naasab sila isang nga tindahan sa Barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa pansit canton, bami, pansit gisado, lumi ug uban pa. Mimumay Eatery and Catering Services. Alang sa mga order, kontak lang ang numero nga 0929-713-8582. Mimumay Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan. Ang Uybini Store nga nanimutang sa tapat sa Rose Pharmacy nagbaligya sa lakadaiyang klase sa mga native products sama sa banig, duyan, bakat, nigo, banig, lechon tray, mga taginting sista ug uban pa nga maginama sa uway, buli ug rumblon. Samtang naasab sila mga nakadaiyang household wares sama sa kun, batirol, kaldero, kawa, sugang ug daghan pa. Unya naa pa gyud mga kutson sa higdaanan, unlan nga mga Eurotex, perting dugaya madunot na lang ang naghigda. Ang higdaanan naa pa ni apa gyud mga party accessories sama sa balon, disposable cups nga dunay mga disenyo ug uban pang mga dayan-dayan sa mga party na kayo sa Uybini Store. Andam pa gyud silang mohimo og customize nga magkinahanglanon ninyo nga mga giveaways sa birthday, bunyag ug kasal. Asa ka man ang kung ana og ni apag yun. School supplies, photocopy ug rush ID. Unsa pa gyud imong gipangita? Ato ana sa Uybini Store. Naatapad sa Rose Pharmacy sa lungsod sa Ilongos. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. Ang tukma nga takna sa 93.5 Marion FM. Alas 10:38 nas kabuntagon, balik ta mga higas sa pamanag-uban sa Tolomanon, yung Tolomanon nga hilungos at tulungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Nakita mo ba? Good morning, pag-usap, hilungos! Napaganda mo na ba? Welcome back mga higas sa pamanag-uban sa Tolomanon. Sa gihapon, balik ka muna paminaw, niobos ka lagas kanginan. Ang inyong amigo nga way paglupan! Ang inyong amigo nga dili na tumuton, Najib Puntila Kopyo Makikoyo, ganyan binangga hangtod sa karong alas 11 takna, niining kabuntagon. Ayun ang iyong paglupad, lupad. Panit na kabuntagon, nining adlaw mga higalang Webes. Patayo sa iyong Sa 22 na oy sa buwan sa Enero ko 2026.
Good morning sa mga nagsunod sa mga tulumanon sa 93.5 Marion FM. Ang mga suki ng mga tingpaminaw. Kunya ito amigo, James Yap. Good morning, amigo! Ini amigo nga superstar ni sa 40 hours niya. Kalapusan Iya, JJ Komyo. Good morning sa tanang Hilongos noon. O kanimo niya, Manila Boy. Ipatayo ng iyong paglupad. Lupad, 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 lupad. Sulhay hilongos, padayon sa Tangos aton Laura diri sa exhibition game kuno ka ingon si paring Don Baer kay by popular demand. iyong paglupad. Lupad, 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 lupad. Sulhay hilongos. Mani pang ron-oran og exhibition ang binuwaan lagi ang pang big league naman ni. Sulhay hilongos. Sulhay hilongos. Hilungos atong lungsod. Bida ba? Di nagtinuod pa no nga pang big league atong kalibre no. Kalibre binuwaan pang big league. Di na ang uran-uran og mga exhibition roy mapiang pala mga. Sir Norman Floreles, naara ba diha padung mamay piri? Adiyo. Hindi ka siya balaw ini. Ituludan mga ini mga ituludan ng idol mamay na yung kwentador ni Parbida. Pahuman na po lamang taong ko. Pahuman na po taon. Namigo na ko lamang nga magkaputula. Namigo. Super piri. Ay, good morning ni sa atong former the undisputed councilor sa Lungsod Silongos, former councilor Cristoto Boy Ong. Good morning, Sir Boy. Sa imong tanang sakop diha og sa tibuok Planters Marketing Family. Good morning niya yung tanan. May aritas mga istoryas pang dinagkong tao. Pang dinagkong tao niya, daplane sa mogamay. Napagbalik na mga higala sa Senate Blue Ribbon Committee natong Lunes. Pero pagsunod adlaw, nagpagawas mga higala og minority report ang grupo nila ni Senador Rodante Marcolita, Amy Marcos, nga nitulisok sa nagpadayon mga higala investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee labot ining lapad nga kinawatay is flood control. Time pa ha? This is a very vibrant mga higala nga environment sa usa ka demokrasya. Kanabang doon na by dissent, pagsupak, doon na by lantugi, exchange of arguments. Pero kini ilang gihimo, this is a, kuan ba? A mockery mga higala of the process masquerading as part of democratic process. Hilungos atong lungsod. Ha? Nga nagutawang na naman kay minority report, ang minority report magbase na mga higala sa kinatibuk-an nga report sa usa ka investigasyon nga nagsubay og proseso. Usa ka proseso atong gisubay ini. In fact, nganong doon na naman kay minority report nga wa pa man mahuman ang investigasyon. Ako, I refuse to believe that this now becomes a battle of press conference. Battle of press conference. Who will take control of the narrative? Oh. Kay sibaw malagik ado ng kuan, argumento nga nganong si Speaker Martin Romualdez wa mga in town ka na makasuhi. Hilungos atong lungsod. Nganong kini mga jamokmok sa DPWH ang gipang pusasan. At pinakadako
Mga diskaya ra ka doon o si Bong Revilla kay wa na may gunit gahom. Oh. Gitambog na sa mga buadas Bong Revilla, wa naman kay wa naman sa probinsyo. Gitambog na, gitambog una. Aw, balik loob. Ano mga tao nga mga dili ingon nga repentant, no? Kundi balik loob. Kangong, kinkagol. Oh. For the second time around. Aglayan nga gunhogon ini, ag isa pong classmate, isang best friend. Oh, best friend man na sila. Sila maning barkada ni Rudy Fernandez. Oh, Philip Salvador, Bong Revilla o si Jingo Estrada. Mag-classmate na ba silang otro mga igalas bilangguan? Kung matazon ni kang Jingo Estrada nga pagkalambigit. No? Nganong wa mga dukunoy kaso si Martin Romualdez? Now, atong tagsa-tagsaon, dili na to gubuton ang mga panghitabo. Oh. Kining mga kaso, batok nilang Joel Villanueva. Posible man ning malutsan o warrant of arrest, no? Kining mga kaso, batok ng Nancy Binay, Chis Escudero, Jingo Estrada, o tanan nga mga senador, o mga congressman nga mga kontraktor, nga nalambigit mga higala ining flood control mess. Posible ni silang mga preso, di lamang tamuhatag og takda lagi, porbida hatag-hatag mong takda bongbong oy. Na dunay mamasko kuno sa presuhan. Asa ka ko? Sabay na uga. Oh. Tungod ba kay kini sila mga political enemies? Aon tanaw, sort of, part of, perhaps, giwiponize ang balaod. Pero doon naman gud mga higalay paper trail. Doon ay mga tao nga nitumbok nila og nibarog sa ila mga higalang gipangbuhi ang pamahayag. Ang yawi kisod inintanan, no? Undersecretary Bernardo. Oh, Yusik Bernardo. Kay kining mga Mendoza, kining mga Bryce Hernandez, kining kang kini ang katong sa DPWH sa Bulacan. Oh. Naman ubos-ubos nga level sila. Si Yusik Bernardo ang taas nga level nga doon na siya direktamente yung kontak sa mga nangadjog bahin sa mga proyekto. Nalambigit kining mga dagko mga pangan. Oh. Kaysa akong tanaw ini, wala all in naman ni si Yusik Bernardo. But wa man siya direktamente mga higala nga alamag sa kalambigitan ni Martin Romualdez, word of mouth tingali na kanang pag name drop nga para ning speaker. Oh. Wa man tay complete wa paper trail marugo ni Martin pod. Moabot ka ni Martin anang isang estados kinabuhi karon og di pa ni maronong di. They will leave no paper trail, of course. Magtigom ka kag resibos imong gikawan. Dili, oy. Oh. Kinsa may nakatombok dato ni Martin Romualdez nga apilis kinawatay og dako sa benepisyo sa kinawatay sa kabas katawhan. Saldico. Gihingan lang kasi siya. Oh. Nagsinab-anay na sila asin. Saldico. Kinsa pilain nga personal ginitumbok og niingon jud nga didto ko. Si Orly Gutisa. Oh. Ako'y nag-deliver didto ko. Gawas niya nalang duha, wa nay lain pa. Hilumos atong lungsod. Question. Nindot unta tong ilang mga pamahayag labi na to kag Orly Gutisa. It was a pure bombshell. Pero how can it stand when Orly Gutisa is cannot be found? Hilumos atong O lungsod. sound? Dawaton sa korte ng papeles nga wa may mo pa tinuod ni ana. Di man mo makross-examine. Hain man to siya tuod ay. Yun na pa. Oh. Ang mga revelasyon kuno hay ni Saldico, it was a bombshell.
maybe part of it or entirety of it is true. No, tinuod tingali to tanan. Pero di ko tuo kay wa sa kwarta. Ang tanaw dito napita na takilpo saldi ko, ha? Kay aron nga malambigit dito di ba imo nga matumbok ba? Mo yung nga appeal tantanan, no? Pero aso pa lang panghinaw nga wa gadto santos gadto ka. Ano nga ikaw biktima? Kay mas kalawaton pa imong kumbisal og duna po koy ang kulon nga gamay kasalanan. Kaysa mo yun ka nga, mao ning ginawatay, ang gihatod nila, wa gadto koy naahuwa na. Tingali ang isang gipanulti dunay ka matuoran. Kundi maganing tanan matuod. Pero asa man siya? Hilungos atong lungsod. Asa man siya? Na-substantiate ba ang iya mga higalang mga gialigar sa pinagis video? Ang iyang gihimo nga pag-aligar akusasyon pinagi sa video, madawat ba nagkorte? Of course not! Hilungos atong lungsod. Of course not! It was not reduced in writing. Inadmissible. Purely chismis sa pagkakaroon. Mao bitaw ng paulion siya. Og mo patimaw lamang ning duha ka mga tao nga maoy personal nga makatumbok yon ni Martin Romualdez, the very next good thing nga will happen ining investigasyon na. Hilungos atong lungsod. Ang tanaw. Mao ni ang atong gipaabot yun nga makatumbok o makapin down ni Martin Romualdez. Nga isang doon na sa kalambigitan, ini mga igalang mga binuang sa Kongreso. Odo, ang public opinion, bisag ako naman. Ano gutang ko may kalambigit as Martin nga sa may hari-hari, mga higala sa House of Representatives. Asa ko ingna giblind si Sir? Asa ko ingna giblind sa kamarunong ni Sir, mablind si Sir, kapoy. Martin, kapoy na. Ha? Bongbong Marcos tingali posibleng blind no? Sige magkatulad sa blind. Ha? Sige mo na sa blind. It's either incompetence or katanga. Karana. Oh. Given naman ang daan. Oh. It's either incompetence ini presidentiya or isang katanga. Sige sa blind. Liman ka, mo desisyon dili siya mismo. Oh. Pero Martin Romualdez, blind no nimo. Uy. Almas pinya, uy. Hindi na mo survive mga igala sa usa ka gubot ka kalibutan politika for how many decades? Gikan pa silang mga kaluluhan. Di na sa mo survive. Og dili na inanak kay marunong. Galing lamang kay pulos ra magunta suspitsa. Pulos ta chismis, wa gyud ba tay konkretong ebidensya, niyaon tay mga tao nga nagtangag mga konkretong ebidensya, di man po nato ikita. Di man po nato ikita. Unlike mga igala ining uban nga mga taong gilambigit, dunay mga tao nga ni Barog. Undersecretary Bernardo. Oh, ni Barog. Kay wa na makipaingnan po lagi lain. Oh. O nag-spill out the beans na lang. Tabla-tabla na lamang tani ini. Oh, kaya wala sa kapaingnan. Pero tanawang kay Saldi ko, this is a very well calculated mga higala nga move. Long before pa. Kay kahibaw Saldi ko nga doon na ginutuban ng tanan. Kinsa kung tayo nato din mga higala ang nag-andam og Portuguese nga passport be. Be. Kinsa man nato din nag-andam og Portuguese nga passport. Ang uban ka ito, wag na birth certificate. Oh. Pero Saldi ko have seen it all. Isa na nakitandaan sa unahan pa. Nga magkabulilyaso ni. Ari manipunta na hotanan. Oh, ako maiduot ining makaraho. Oh. Sibat ko daan. At kog nasod nga why extradition. Makakuha ka sila naho diri. Mura kong Manila boy, why makakuha? Aray! Oh, why makakuha? Kung tuod man. Oh. Kinsa lagi ang usa ka Pilipino nga nasa saktong paminsar, normal o pangutok,
Kanamang dili criminal mind ba? Oh, kinsa nga tao lagi nga dili criminal minds ang maghuna-huna og pagtiner og passport sa kanasod nga way extradition. Oh, kinsa man be? Ang mga tao ra dun, mga galang dunay mga gili ka dyan. Hilumos atong lungsod. Escape route ba? Oh. Kay ug naa lamang ni sila unta. Hagbay ra ni pindaw ni Martin. Hagbay ra ni pindaw ni Martin. Oh. Galing kay wa man. Pulos man laman ta. Hugon-hugon, huhongihong, suspitsa-suspitsa. Wa may konkreto, di man kuna madawat og kurte. What we are after here is to convict all these unscrupulous politicians. Aron nga maundang na ning tanan. Ha? Tay klaro-klaro pa ka istorya, wa man kasi mapili mo na nila diha ba? Wa man kasi mapili mo. Amos, dako na po katong insulto mga higala sa usa ka disenteng tao ug mukalawat ta nga inosente kadto ni Martin. Bakit ako insulto na sa atong intelihensya, oy? Ha? Karon nangitag mga kaso nga mga kuan, mga prosecutor ug uban pang mga investigating body nga mopindawon ini nila sa kinawatay. Kini ba ang gihimo ini sa US federal government panahon sa pagsulbong sa mga mafia, di mangatod nila mapindawon ang mga mafia bosses katos Al Capone, katos John Gotti, si Lucky Luciano, De Gambino family, di man sila mapindawon og maghisgot ta mga higala og kuan, maghisgot ta og kini ilang extortion, racketeering, profiteering, pag organize og union nga sila rin nakapahimos. Di man sila mapindahon ana kay doon naman sila mga legal layers. Doon naman sila naghanpon nga mga liman ka og tanang ebidensya nagtudlo na nimo pero pag abot pas korte tanang mga witness wa kaila nimo. Mafia boss ko ka. Kung may gusto sa witness dahil nga ikaw mas hearing mabunog na pagkag otro ay gawas nimo sa korte. Natural, acquitted sila sa mga kaso nga gibang bato nila pero unsay gihimo sa federal government. Diri sila igas ilang lifestyle. Tax evasion. Hilumos atong lungsod. Mo na pinakasadon mga yan. Wa ko magpa-bright din ha. Maingon mga nagpa-bright na po ka na Jib. Gara na po ka. Wa kay kahuman kasi mong load. Wa. Pero ako lamang gisundan ba ang leksyon sa kasaysayan sa Estados Unidos nga naglisod sila ng Al Capone. Untouchable ko to siya. Dito sa lida sa una nga untouchables. Kevin Costner. Diin sa gigo. Tax evasion. Kay doon naman sa dahang mga propriedad. Doon naman sa dahang properties. Ang isang lifestyle di man mo fit sa isang legal income. Anhi lagi unta mga higala magduwa kining salin. Ha? How can you afford all those private jets, all those luxury houses, where in fact, ang imong income, dili mo sibo sa imong ginastuhan, wapay labot na pagpa-eskwela sa imong bata dito sa gawas? O ang ilang lifestyle dito sa gawas? Kana? Di na ka ginanglan mangita pag mga dokumentos, flood control, kaya po yan role listing, mga embargo o mga dokumento nga, pinugos nga makakuha. Murang si Kinsa mga galang investigadora. Labaw pa investigaronon. Labaw pa investigaronon. Anti-corruption kunuhay pero porbida ang isang nakaukaw por hilabihang nakuha po dahil labaw pa po lahi lang mga isyo. Yung i-lifestyle check ng mga tawhana, kanang mga garjula. I-lifestyle check ng mga garjula, di ka pasar. Practically, tanan. Tanan. Labi na Martin Romualdez o Saldico, di makapasar. Ana sila mapindown.
Hilungo! Wa na magkinanglan mga igala og daghan nga mga tao nga mga witnesses. Paper trail. Mga gikan sa mga registry of deeds. Mga importation documents sa Bureau of Customs. Nang import ba ni mga sagdanan, di man ni mamalit mga galag mga Rusi. Di man ni mamalit mga Rusi ni mga tawhan na. Martin mo sa kay Rusi ka. Di sila mo kuhag motor nga kanang hulugan og 3,000 kada buwan. Nala po rin mag-kolekto. Dili. Mailan mo di mo, doon naman na sila paagi sa pag-imbestigar og dami ba ni nga mga tao ang ipanghingan. Oh, sa ilang mga propiedad, sa ilang mga juta, sa ilang mga bay, sa mga titulo, sa mga negosyo. It can be traced it all. Diha unta sila mo focus. Kaysa mangita kay ining mga orly gutisa di na mga tutubot-lutaw. Ha? Kag orly kapoy nagulutaw pa to. Oh. Di ay saldi ko muuli ka ni sa aron presohon. Uga tanan na magipasangin la no? Porbida. Ginoo ko sa intaon mahila ilang gidangpan. Pero monaog ko tong Ginoo gipampantiran ni sila. Buong rebelya oh. Ang Ginoo ang nasayod. Saksi ang Ginoo ang wa ko gihimong daotan. Porbidag mo na ako Ginoo balik ng bansakan. Aray! Pasang amigo niyan to. Akada na mawa sa ilang bayag pasanginlan mga jatot ug mga dawindi. Oh? Mga jatot ug mga dawindi pasanginlan. Ay manggawas ng mga dawindi og mingon. Sige lang kami. Iyasa mo na mo nga di naman maprinda na di dawindi mamrinda kalahas. Saan makuha ng manguha mi sa Inzo? Kaya ba? Karang nailaing may tabo sa nakahibulong may tabo sa bahay na mga jatut. Nagagta diha nagpuso mo nang gidautan nasakit. Bidag mo gawas og agta og moingon nga nagilom-hilom ra ko diriha sa ko apil-apil. Wa ka na ko isa taon yan. Apikihon mo ko rin, malinaon mo ko rin tusos-tustos. Kaya ba? Kaya lamang kang Jesus Kudiro, oh. Nagkahatag ang regalo nga diamond nga $51 million. Ang imong salin, pila ra ka milyon. Di na mga igala hint ni mo para to dig deeper sa investigation pag tanaw og sakto ba tayo ni Chis? Saan tanaw sa Chis Kudiro? Duha ra kasod, no? Either wa ni sa matug-an sa diyang tinuod nga katigayonan, pinagi sa diyang paghatag sa salin nga ubos ka adto 50 million ra, pero nakahatag ka og pila ka gatos ka milyon ka pesos nga diamond ni Hart. Oh, either wa sa magtug-an una sa isang salin nga tinuod or fake nga diamond isang gihatag ni Hart. Aray! Duha ra bingnan. Oh. Either na makaksis sa isang salin, kaya di man mo tukma ang isang katigayonan sa pagpalit o singsing. Or, ang singsing nga diamond, lubot ito sa baso. Maura ka dito lusot. Oh. Uy, alas 11 na kuno, gibugaw. Adios. Nagsunod ng krimen. Gibugaw na ko, Sir Norman. Ang almadator, kanang Ginoo ang nakaingon jud na og wa pa ko bitaya og ilansang sa cross. Patira na ko. Inangop lagi na doon sa mga tao, mga kuan, mga dili ba diha-diha mohatag ng ilang hukom. Ang amigo pa bitaw nangutang, wa may kabayad, biyon nga Ginoo na yung baos nimo. Ako Ginoo mo yun ko. Uy, ano ba to? Ako may pabayro nimo sa imong utang.
salamat sa mong kaadto. Ginoo na magbawas nimo. Ako Ginoo. Uy, ato ko pila-pila ni mong kalakad. Ikaw lang utang sa ako, pamayroon. Wala sa pagkinig. Wala ikaw panahon ay. Tata kay hapon na. Aton o manapot pohon. Sangan mga iskisibok ang puwersa. 93.5 Marion FM. Sangan sa ito pinanggaon. Manghihunaot yung pangabaga sa Mansalungsod sa Ilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa satong buutan nga mahan sa lungsod sa Ilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Piningimos nga lagat kanginan ang inyong amigo nga way paglubat. Ang inyong amigo nga dili na bungoton, Najib Montiracobio man naman itong mayon. Ang katarong ug ang kangayan, magpabiling idlas, kana kung dili pangitaon sa katawhan. Hilungos atong lungsod. Adto na Minoy! Nagang salamat sa pagtubay. Adto na sila. Madyo good morning Ilongos. Soar high! Hilungos atong lungsod. Sa reflection